noon ngayon at kailanman, di mamamatay. Sapagkat siya ang katotohanan at buhay, ang may pandinig ay nakarinig. Dakila ang Ama, buhay magpakailanman. Noon, ngayon, at magpakailanman, tao lamang ang ginagamit niya, tao ang nagpapagamit sa kanya, bagamat hindi siya nakikita, ngunit ang katakataka, paano nga makasusunod sa kanya. At gayon na nga ang pagkilos ng kanyang espiritu. Tumatalima ka, sumusunod ka, nang di ganang ikaw at di ganang gusto mo, kundi ganang sa kalooban niya. At malaki ang pagkakaiba kapag siya ang nag-atas at tumupad ka sa kanya, sapagkat kaiba nga kung kumilos at gumawa siya. Kaiba nga kung ano ang nararapat sambitin at mga sinasabi niya, kaysa pananalita at gawa ng tao sa lupa. Kaya't kung paano siya ay nagbibigay, nagbabahagi ng marapat, naway kamtin ninyong ganap. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Mula sa simula, walang may babahaging istorya kung walang naganap. At wala namang kaganapang magtitibay at tatatagang tao kung walang Diyos amang matatag. At wala ring maghahayag, mag-uulat ng mabubuting banal na salita kung walang Diyos amang naglalahad. Nag-uulat, nagbibigay ng marapat. Sapagkat wala ngang kayang magsalita ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng mga taong ginamit niya, espiritu niyang taglay. Kaya't kung papaano tinataglay ng bawat anak niya upang kamtin nila ang tunay na paghahari niya, ang mga tumatalim at sumusunod, napatutupad naman niya at napapakita kung papaano siya ang nangunguna. Kaya't ang may pandinig, muli nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Mga minamahal, panandalian po ito ang dinadatal sa akin. Para maiwasan po yung hindi nararapat na kaganapan, paalala ko lamang po sa inyo sapagkat may mga naganap na noon at maaring gagawin pa rin ng mga tao at talaga pong nagaganap kasalukuyan. Sakali man pong may mga magtungo sa inyo na nagpapadala ako ng sobre para manghingi o kaya ay doon po ako kay Apo Kunching, kilala po ako ni Apo Kunching, alam niya po ako'y lumapit sa inyo, pakiusap ko lang po, huwag kayong magbibigay sapagkat wala naman po akong inuutosan at kailan may di kami mag-uutos. At lalo't higit din po yung kung ako'y nagpapahiram ng sasakyan. Sapagkat kailanman ay hindi naman ako manghihiram na iuutos ko at magpapautos ako. Isa lamang po yung hinihiraman ko na uutusan ko lang at sasabihin, yung ban na mismo'y ginagamit para sa gawain. Ngunit sa iba, ang tao mismong may-ari ang kakausapin ko kung sakali man pong manghiram ako. Ngunit kailanman po ay hindi ako mag-uutos. Kaya't purihin ang Ama, dakila siyang walang kapantay, hindi naman nagtagumpay ang taong gumawa noon. Kaya, dahil buhay ang Diyos at patuloy na ang kabutihan lamang po ang dapat nating panaigin,
meron sadyang gumagawa ng kasiraan. Ngunit dahil ang Diyos kailan may hindi malilihim yaon, patuloy pa rin po naman niyang gagawin ng pangangalaga sapagkat wala naman akong alam sa mga ginagawa ng mga taong yaan. Kaya upang maiwasan po ang lahat, paalala ko po sa inyo at sa mga kapwa niyong mga nagtutungo rito, kung sabihin po nilang ako nagpapahiram, huwag po kayong mahiya, tanggihan niyo po sila. Huwag kayong mahiya, tanggihan niyo po sila. Sapagkat kailanman ay di ako manghihiram ng sasakyan, na mag-uutos lamang po ako. Kaya, paalala ko po sa inyo, huwag po kayong magpapahiram. At huwag din kayong magbibigay. Kahit sabihin na nagpapahingi ng ganito, nagpapahingi ng gayon. Sapagkat minsan man, wala pa naman pong naganap kahit na ng anibersaryo, kahit ilang taon na yung anibersaryo, wala pa rin po akong inutusan o tinokahan na manghingi ng ganon at ganyan. Lalo tigit kong pera. Kaya, nawa po, ipanalangin natin ang mga taong gumagamit sa kapwa nila para sa sariling kapakanan. Nawa po, malaman nila ang kamalian at mabatid nila na ang bawat ginagawa nila ay may gantimpala sa mabuti, ngunit sa masama, may gaganti ang Ama. Kaya nawa nga po ay mga tuto ang tao. At malaman po nila kung papaano ang pagkilos ng Ama nang sa gayon ay huwag na pong gamitin pa ang kapwa-tao nila. Buhay po ba ang Diyos? Kung hindi po natatakot ang tao, tayo po ay matakot sa Diyos kung ano'y gaganti ng Diyos sa ating maling gagawin. Kaya yun lamang po ang aking sa tuwinay, nais to pa rin ang kalooban ng Diyos, hindi ang kalooban ng tao. Mahirap man po itong gampaning ito kung magbibilang tao ka. Subalit, salamat sa Diyos, salamat sa Ama, salamat sa Panginoong Jesucristo. Kailan may hindi ko po naramdaman ang hirap, sapagkat kung saan may paghihirap, pinagagaan naman niyang ganap. At yun po ang aking natutunan, yan ang aking patuloy na natututunan, yan ang patuloy na aking nararamdaman, at aking patuloy na susundin ang kalooban ng Ama na di dapat ay kalooban ng tao. Kung hindi lang po sa maraming nakikinabang ang gawain ito, para ano pat ipagpatuloy mo. Ngunit dahil sa mga nakikinabang, wala pong lakas loob na gawin ang tumugot bilang tao sapagkat iba nga pong kumilos ang Diyos. At nawa ang lahat ng nasa lisya, pinakikita naman ng Ama, kaano mo man katagal ginawa, kapag siningil ka niya, sang iglap niyang gawin ang paniningil, di po ba? Kaya mainam na yung mabuti ang ginawa mo para mabuti ganti sa'yo. At kung may pagmamahal ang tao sa kanyang pamilya, sa kanyang sarili, hindi po ba hindi siya gagawa ng hindi maganda? Sapagkat kung nagmamahal ka sa sarili mo at nagmamahal ka sa Panginoon, nagmamahal ka sa Ama, nagmamahal ka sa kapwa mo, nagmamahal ka sa mga pamilya mo, hindi mo gagawin ang hindi dapat. Kaya sa inyong lahat, pagarian kayo ng kapuspusan, ng liwanag, at patuloy na pangunawa ang sa inyo ay mangibabaw. Pagharian po kayo ng tunay na Diyos na mapagmahal at tapat na nagmamahal. Buhay po ba ang Diyos? Sadyang buhay ang Diyos. Dakila, noon, ngayon, at kailanman.
bakit nga po ba kayang gawin ng tao na makaraos lang? Sa totoo lang, kahit kumain ka ng ang ulam mo ay ako po hindi ko kahihiya. Aking ikukwento at ibabahagi. Ito po dinadatal sa akin. Sadyang magpakababa po tayo at tunay na hindi natin ikakahiya ang tunay na buhay natin, ang nakaraang buhay natin. Nung bata po kami, dinanas namin ng mahirap talaga kami, talagang mahirap ang magulang ko. Nagbubukid sila, di makausad sa bukid, hindi. Dahil may bisyo ang tatang ko, sugal. Kaya, yan po lagi ang tumbok ng Panginoon, di ba? Dahil walang dinudulot yan na maganda. Kahit gaano ka pa kasipag, kapag mapanglustay ka ng salapi, wala ka maiipon. Di po ba? Ngayon po, nung magkaanak na po ako, yung anak ko pong dalawa, yung pangalawa at pangatlo, nag-aaral na po yung aking panganay at saka pangalawa. Nahihatid na po nila. May service po yun sa St. Mary's, nahihatid na. Ngayon, yung pangalawa ko, tsaka pangatlo, sabi ko kumain na kayo at darating na rin yung service mo. Hintayin ka. Ang sabi po ng anak ko, ayaw niya yung ulam na yun. May ginagawa po ako. Sabi ko, hindi anak, kailangan masanay kayo kung ano yung ulam dyan. Kahit may ulam sa rep, kailangan kung ano yung ulam dyan, kainin nyo. Kasi mahirap yung mayabang, mahirap yung maarte, sabi ko. Hindi, gusto pilit, magluto pa rin. Marami po akong ginagawa, may hanap buhay po. Siyempre po, may hanap buhay, gampanin mo pa sa bahay. Ang papa nila ay wala, sa trabaho. Kami lang po sa bahay. Ang inda ko po, hinatid na nga po yung aking panganay. Magluto daw. Alam niyo yung ginawa ko po? Sumandok ako ng kanin, binahugan ko ng tubig, nilagyan ko ng asin. Ali kayo kakong dalawa, umupo kayo sa mesa. Upo. Dinurog po ang kanin, nilagyan kong asin at tubig. Nga. Sabi ko nga. Sabi ko po, ngumanga po. Ganyan po ako sa dating buhay ko. Pero umiiyak ako habang sinasabi ko yung sana ko, nga. Alam nyo ba, kami nga din namin dinanas yung ulam mong pinakakain ko na yan. Gusto nyo bang patluto ko pa kayo? Nga. Inilis ko po yung ulam na pinakakain ko. Ngumanga po ang dalawa kong anak. Tandaan ninyo, kami hindi mayaman. Kung ano lang ang sa amin, tanggap namin, hindi kami naghanap sa magulang. Isang sardinas nga, pinagpaparti-parti namin, ginagawa namin, parti-parting magkakapatid. Hindi kami nag-away-away. Paaabot namin ang tanghali, sabi ng inda namin, ayan ay hanggang tanghali, paparting ko yan sa akin mga kapatid, walang reklamo sila, ako po panganay. Ngayon ka ako, nandyan yung ulam, sasabihin nyo pa, pagluto ko kayo, sige, kain. Umiyak po yung mga anak ko. Ano, masarap ba akong kainin ng tubig at asin? At saka kanin? Kami nga kako, naranasan naming naglulugaw eh. Pero hindi kami nagreklamo sa magulang namin. Sige kako, nga. Nung pong nagdududuwal na yung anak ko, kakainin ko na po yung ulam. Tandaan nyo kako, masama ang taong palalo. Kami kako, kailanman di namin sinumbatan ng magulang namin, ba't kami mahirap? Kami kako, hindi kami nagsalita kung bakit yan ang ulam. Kung ano yapag sa amin, sinakain namin. At bata pa kami, nag-iisip kami kung paano namin tutulungan ang magulang namin. Sige, maglinis kayo kako.
Kaya sa patnubay po ng Ama, lahat ng anak ko marunong maglinis kahit may katulong kami noon. Lahat ng anak ko marunong sa pamamahay kahit na may katulong kami noon. Sapagkat yun ang hindi ko po malilimutang pangaral. Kung ano man ang naabot mo, wag mong kalilimutan kung sino ka noon. Ngunit maraming tao po, nakatuntong lamang sa kalabaw, gusto ay eroplano. Nakahiga ka sa sahig, nilagay ka sa kama, pagkatapos gusto mo'y waterbed. Kaya ako po, sanay sa hirap, sanay ako sa meron, sanay ako sa wala. Paano po yung sanay sa mayaman at naghirap? Hindi po sanay, kawawa. At ang pinangangaral ko po lagi sa mga anak ko noon, kung may kulang sa inyo, huwag kayong tititig sa kapwa nyo mararangya. Titingnan nyo yung mahihirap, lalo na yung namamalimos, para hindi nyo masabing kawawa kayo. Tingnan nyo sila kako kung papaano silang nabubuhay, bakit namumulot lang. Ba't nakakakain sila, nabubusog, hindi sumasakit ang tiyan. Kaya kapag may gusto kayong bilhin, sikapin ninyong tipirin ang baon ninyo. Sinanay ko po ang mga anak ko, Lunes hanggang Biyernes, kapag hindi nyo yan naubos, may sobra sa inyo. Kapag kinulang yan at wala pang Huwebes, Biyernes, wala na yung baon, papasok kayong walang baon. Kaya po ang tawag sa akin ng mga anak ko noon, kuripot. Mapalad kayo kako, may baon kayo, may service at pumapasok kayo sa may private school. Ako nga kako, naglalakad mula dito hanggang doon sa Pulong Plaza, naranasan ko yun, putik pa. Wala pang baon. Pero yung hiniling ko kako sa Diyos, mula bata ako, salamat sa Panginoon kahit hindi pa ako naglilingkod po noon. May pagmamalaki ko pong pinagbigyan ako lahat ng Diyos sa mga hiniling ko. Kaya alam ko po, kung ang isang hindi lingkod ay napagbibigyan ng Diyos, ikaw na lingkod, pagbibigyan ng Diyos, magpakatotoo ka lang. Noon hindi ko pa siya kilala. Hindi ko pa alam ang lahat-lahat para sa Kanya. Bagamat ngayon ay hindi ko pa rin po lahat alam na alam lahat. Kung ano lang ang binabahagi sa akin, yun lang ang alam ko. Subalit ang alam kong natutunan ko sa Ama, wag mong gawin ang masakit sa kapwa mo. Ngunit marami pong tao, hindi naman masakit ang ginawa mo, ba't ginaganti sa iyo masakit? Pero hindi na rin po nakakalungkot, bahala na po ang Diyos, di po ba? Kaya, isa lamang po ang pinakahiling-hiling ko noon. Kung pagkakalooban niya ako ng asawa, yung makakaunawa sa akin at mamahalin niya pati pamilya ko. At yung matutulungan niya ako na hindi lang ako kundi pamilya ko. Kaya nasunod naman po, tinupad naman ng Diyos, di po ba? At ang pinakamahalaga pong hiniling ko, hindi po ako nagmamagaling sa inyo at hindi po ako nagyayabang, kundi dapat lamang pong ihayag ko. Ito po dinadatal. Mapipilipit ko po ba itong pumapasok sa akin? Ito binibigkas ng bibig ko. Kayo po, makapagsasalita po ba kayo nang wala sa bibig nyo? Nang wala sa isip nyo? Isa lang po ang hiniling ko, Panginoon ko at Diyos ko, huwag mong loobing mamatay ang magulang ko, may utang sila. Ipagkaloob niyo po kako sa akin ang kaparaanan na lahat ay mabayaran. Kaya noong pong ako'y sa patnubay ng Ama, paunti-unti ay nagkakaroon, inuna kong hinanap lahat ang utang nila. Kaya namatay ang aking tatang, na walang magsasabing, namatay eka, hindi nagbayad. Kaya alam ko po, kung noon hindi pa kami lingkod, hindi pinahintulutang mamatay ang tatang ko na mawalan, na hindi mawalan ng utang. Ngayon pa po kayang lingkod na ako? Ano po ibig ko sabihin? Noon, hinihiling ko sa Diyos, dinulog ko sa Kanya, hindi ko man siya alam tawagin Panginoon lang ang sabi ko.
Hindi ko man alam na may ama. Ang alam ko lang, Panginoon. Dinirinig niya ako. Ang sabi ko, makaraos ng malwalhati sa lahat ng dinulog ko. Sapagkat ang sabi ng doktor, di na ako magkakaanak. Kapag hindi ako nagkaanak ng 3 buwan, hindi na ako magkakaanak. Sapagkat isa ang ovary, at kapag yung isa ay hindi malusog, at di malusog ang kabiyak ng puso, wala nang anak. Kaya't yung unang anak ko po, nagtungo po dito yung kamag-anak ko po yun, nang sabi, kaswerte mo naman, ang Tito Blanc mo eka, hanggang ngayon di sila nagbubuntis. Hindi sila nagkakaanak. Mapera yun. Ngayon po, ang sabi kapag lalaki ang anak ko, puro lalaki. Pero hindi pa rin po natupad yun. Bakit ito po'y binabahagi? Sapagkat kailangan ko minsan magbahagi po ako. At ito po dinadatal ngayon. Kung paano yung sinabing puro lalaki, hindi po totoo yun. Lalaki, babae. Nung magka-toxic goiter po ako, sabi bawal akong magbuntis, bawal akong manganak. Apektado ang sarili ko, apektado ang anak ko. Pero purihin po ang Diyos, pares kaming buhay. Buhay po ba ang Diyos? Ano po ang istorya, bakit ito binababahagi? Kapag gusto ng Diyos, walang mangyayari sa iyo. Kung ano yung sinabi ng tao. Ngunit kapag sinabi ng Diyos, ayaw man ng tao, magagawa niya. Buhay ba ang Diyos? Kaya wala pong minumulat sa inyo sa araw at araw-araw na lang paglilingkod sa dakong ito, kundi ang patuloy kayong magtiwala sa Diyos. Kundi ang patuloy kayong manalig sa Diyos. Kundi patuloy niyong pagtiwalaan ng Diyos. Kundi patuloy niyong hanapin ng Diyos. Sapagkat kung hindi po namin nasumpungan ng Diyos, hindi naman kami maglilingkod sa inyo. Kung hindi namin naramdaman ng Diyos, hindi kami maglilingkod sa inyo. Kung di namin napatotohanang may Diyos, hindi kami maglilingkod sa inyo. Kaya ito po ang patuloy na iniuulat sa inyo. Bakit nagagawa ng taong gamitin ang pangalan ko sa kawalang hiyaan? Kaya yun lamang po ang nais kong tumbukin. Bakit ginagawa ng tao na gamitin ang pangalan ko sa kawalang hiyaan? Gamitin nyo na lamang po sa makabubuti sa inyo. Ako nga'y daanan ko yung pinagdaraanan ko, hindi ako gumamit ng kapwa ko tao para sa sarili kong kapakanan. Pagkatapos sarili ko'y ginagamit sa kapakanan ng sarili ng kapwa tao. Buhay ba ang Diyos? Mula po nang maglingkod ako'y marami na akong pinagdaan hindi ko pinagdaraanan ng hindi ako naglilingkod. Ngunit salamat sa Diyos na nagpatibay at nagpatatag sa akin na lahat ng pinagdaanan ko'y lalo kong napatotohanan kung paano siya kumilos sa aming buhay. At yan po, kung hindi naganap sa iyo, hindi mo may babahagi, di ba ga? Kaya, nung mga panahon na hindi mo pa kilala ang Ama, kung nagkakamali ka, nagkakasala ka, dapat nung nagpakilala siya sa iyo at nakilala mo na, iwaksi mo na yung dating ikaw at kung ano ka noon, di ba ga? Ngayon, kung ano ka ngayon, ang panatilihin mo, panahanin mo, yung amang tinanggap mo, wag na yung pagkatao mo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat napakaganda ng ibabahagi ngayon sa inyo. Sadyang noon, ngayon at kailanman hindi nawawala sa tao ang paggamit sa kapwa-tao. Inyong pakinggan ang mula sa Genesis. Apat na pung taon na si Esayo nang siya'y mag-asawa. Si Judith na anak ng Heteong si Beri ang naging asawa niya. Napangasawa rin niya si Besamat, anak naman ni Elon,
isa ring Heteo. Ang dalawang ito ang naging dahilan ng pamimighati ni Isaac at ni Rebeka. Si Isaac ay matanda na at halos di na makakita, kaya ipinatawag niya si Esau, ang anak niyang panganay. Sinabi niya rito, "Anak, matanda na ako at malapit nang mamatay. Mabuti pa'y lumabas ka at mangaso, ihuli mo ako ng usa at lutuin ang putahing gusto ko. Pagkakain ko, igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay." Nakikinig pala si Rebeka. Samantalang kinakausap ni Isaac si Esau, kaya't nang umalis ito upang sundin ang bilin ng ama, tinawag niya si Jacob at sinabi, "Narinig ko ang sinabi ng iyong ama kay Esau, ihuli mo ako ng usa at lutuin mo para sa akin. Pagkakain ko, babasbasan kita sa harapan ni Yahweh bago ako mamatay. Ganito ang gawin mo, anak. Kumuha ka agad ng 2 kambing na mataba at iluluto ko para sa iyong ama. Ipakain mo sa kanya nang ikaw ang mapaggawaran ng basbas bago siya mamatay." Ngunit inay, tugon ni Jacob, mabalahibo si Esau. "Samantalang ako'y hindi, malalaman ni ama na nililinlang ko siya, habang kapag ako'y kanyang nahipo, susumpain niya ako sa halip na basbasan. Sapagkat nooy napakahalaga ng basbas ng mga propeta, napakahalaga ng basbas ng mga lingkod ng ama, sapagkat malaki ang tiwala nila na sa pamamagitan ng basbas na yaon ay susundin ng ama at tutuparin ng ama ang mga ginagawad sa kanilang basbas, sapagkat sila'y ginagamit niya. Kaya't gayon na lamang ang paghahangad ng ina nila na si Jacob ang mabasbasan, sapagkat nayayamot sila kay Esau nang dahil sa kanyang ginawang pag-aasawa ng Sumagot ang ina, "Basta sumunod ka, anak, ako na ang bahala. Kumuha ka na ng kambing." Kumuha nga si Jacob at iniluto ng kanyang ina ang putahing gustong-gusto ng kanyang ama. Binihisan ni Rebeka si Jacob ng pinakamagarang damit ni Esau na iniingatan niya. Ang mga braso at leeg ni Jacob na walang balahibo'y binalutan niya ng balat ng kambing. Pagkatapos, ipinadala sa anak ang putahe na may kasama pang tinapay na niluto rin niya. Lumapit si Jacob kay Isaac. "Ama," wika niya. "Sino ka ba?" tanong nito. "Ako po'y si Isai." Sagot ni Jacob, "Nagawa ko na po ang inyong iniuutos sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain. Bumangon na kayo at kanin na ninyo. Ito, nang ako'y mabasbasan pagkatapos." "Kadali mo naman. Saan ka nakahuli nito?" tanong ni Isaac. "Tinulungan po ako ni Yahweh na inyong Diyos," sagot ni Jacob. Tingnan niyo ang tao. Ginamit pa ang ama. Ganyan ang tao. Kung minsa'y ginagamit ang ama sa kapakanan nila, ngunit hindi sa kapakanan na totoo na marami at kapakanan na katotohanan. Ngunit ang wika ng ama, ang bawat araw ay kanya at ang bawat araw ay siya. Kaya't ang bawat araw ay batid niya at ang bawat gumawa ng para sa kanya, alam din naman niya. Nagtanong na muli si Isaac, "Ikaw ba'y talagang si Isayo? Lumapit ka nga rito nang malaman ko kung ikaw nga." Lumapit naman si Jacob at siya'y hinipo ng ama. Kay Jacob ang tinig, ngunit ang bisig ay parang kay Isayo. Pabulong na wika ni Isaac,
Hindi niya nakilala si Jacob sapagkat ang mga bisig nito ay mabalahibo rin tulad ng kay Esayo. Babasbasan na sana ni Isaac si Jacob, ngunit muli pang nagtanong, ikaw nga ba si Esau? O ako nga po, tugon ni Jacob. Kaya't sinabi ni Isaac, kung gayon, akin ang pagkain at pagkakain ko, ibabasbasan kita. Iniyabot ni Jacob ang pagkain at binigyan pa niya ng alak. Halika anak at hagkan mo ako, sabi ng ama. Niyakap ni Jacob ang ama at naamoy nito ang kanyang kasuotan, kaya't siya ay binasbasan. Ang masamyong halimuyak ng anak ko, ang katulad, ay samyo ng kabukirang si Yahweh ang nagbasbas. Bigyan nawa ikaw ng Diyos ng hamog, buhat sa itaas. Nang tumaba ang lupa mo't ikaw na may makaranas ng saganang pag-aani at alak na masasarap. Bayan mo ang bansay, paalipin at gumalang, kilalin kang Panginoon ng lahat mong mga angkan. Gumalang din ang lipi mo sa panig ng iyong angkan. Gumalang din ang lipi mo sa panig ng iyong inang. Sila nawang sumusumpa sa iyo ay sumpain din, ngunit yaong nagpapala sa iyo ay pagpalain din. Sadyang ang tao ay tao, ngunit ang Ama ay di tao. Subalit ang tanong ng marami, bakit nga baga pinahihintulutan niya kung magkamis ay maganap pa? Ang ganito at ganyan, samantalang may gagawin naman pala siya. At siyaon nga ang pawang dapat at marapat mawawaan ng bawat isa. Ang plano ng Ama ay di plano ng tao. Ang plano ng tao ay di plano niya. Subalit kung lahat ng mabuti ang plano mo, ang katagumpay ay binibigay niya. Ngunit kung ikaw ay nagbabago at binabago mo ang isip mo bilang tao at ang pagkatao mong pinananaig nito, ikaw nga ba'y ganap na magtatagumpay tao? Alalaong baga, niloob man ng Amang maganap yaon kay Jacob at pinahintulutan na maganap ito't ang kanyang kapatid ay dayain lokohin ng kanyang ina, sapagkat may nakatalaga ngang gampanin para kay Jacob. Sapagkat itinalaga nga ng Amang siya ang basbasan upang ito nga ang matupad. Sapagkat hindi si Esau ang nakaganap at nararapat na tumupad sa kanyang nararapat na ibahagi kay Jacob. Kaya ang basbas ay basbas lamang ginawad sa tao, ngunit ang Ama ang nagkaloob at siya rin ang marapat na tupdin at sundin. Para kay Isaac, ang anak niyang si Esau ang nararapat niyang basbasan. Subalit para sa Ama, hindi ito ang nararapat, kaya't ginamit ang kanyang asawa para maganap ang panlilinlang. Subalit panlilinlang mang natupad at naganap, pinagnubayan pa rin ito nang dahil may tuto pa rin na sa kanya nakaukol. Mga minamahal, kung ang damdamin nyo at kalooban, sama pa rin naman ang bawat katuparan at kaganapan na inyong pinagdaraanan, siya pa rin naman ang may taglay ng katagumpayan para ito inyong kamtan. Kaya't kung ang hinaingat daing nyo'y sa kanya nyo lamang iaalay at patuloy ang katapatan sa inyo ibibigay, kailan may di kayo magugulapi ng sino man, sapagkat ang pagkakaloob niya ay hindi marolooban at mapapantayan ng sino mang tao lamang. Kaya't ang nais at layo ng Ama, anak, binasbasan ka man ng kapwa mo, kung ako naman ang sinunod mo, ako pa rin ang maghahari sa iyo. Ngayon kung ang basbas ng kapwa mo'y mula rin sa akin ito, at ang pinaghari ko'y ang basbas niya't ako, lalong matibay ang pagkakabasbas ko. Kaya't kung loloobin ng tao na loloobin ay ako, at ang paghahari ko'y tatamuhit kakamti ng tao, sino ngang taong magugulapit mang lolo mo sa buong panahong nabubuhay ito? Tulad ni Jacob, binigyan ng karapatan, nilinlang man ang kapatid, nalinlang man ang kapatid, subalit ang Ama pa rin ang may nasa niyon upang tuparin ng Ama
ang sa kanya ay tutuparin. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga't ibinaba ang Espiritu Santo upang mahirap niyong maunawaan ay maunawaan nyo, upang ang mahirap niyong tanggapin ay matanggap nyo, upang ang mahirap niyong gawin ay magawa niyong magaan, upang ang di nyo maunawaan ay maunawaan nyo, upang ang para sa inyo'y sakit at dosa hindi pala, kaya't kung tuwirang Ama ang tatanggapin nyo, hindi nga ba't siyang magbibigay siglat galak sa buhay nyo? Kaya't kung papaano nyo hinahanap siya, makikilala nyong lubos kung ano ang dahilan niya at magiging katwirang mabuti para sa lahat. Hindi ang dahilan ng tao at kadahilanan ng tao, kundi ang dahilan niya ang marapat manguna upang ang sinumang taong nagdadahilan sa lupang ito, makamtan niyang marapat, wag ang sa Ama ay kaligtaan. Sapagkat ang Ama ay kataas-taasan at tunay na Diyos na walang hanggan, at ang gawa niya ay hindi nararapat na kung sino lamang tao ang pumakli, kundi siya mismo ang papakli sa bawat ginawa niyang matwid, siya ang mababaluktot sa nais niyang baluktutin. Subalit kailan may hindi may babaluktot ng taong matwid niyang katwiran, kaya't ang taong marapat may tuwid sa baluktot na katwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At kung matutuntun nyo at masusubaybayan ang istorya nitong si Jacob, siya nga ang pinagmulan ng maraming lahi ngayon. Nang dahil tinupad ng Ama ang pangako kay Abraham na si Isaac ang pinagmulan ng kanununuan ngayon ng mga nilalang ng Ama na ngayon laksana ang bilang. Buhay ba ang Ama? Ngunit, paano mo nga ito mababaybay? Paano mo maunawaan? Hindi mo kaya. Masisiraan ka ng bait sa kakaisip kung paano mo pag-uugnay-ugnayin, pag-uukma-ukmain, pagbabaybay-baybayin, at paglapat-lapatin. Yaong tunay na aral at salita ng Ama na tanging siya lamang ang nakababatid ng marapat at dapat para ito'y mailahad. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Ama? Namuhiman si Esau na kapatid niya, subalit sa bandang huli, pinanagpo pa rin sila ng Ama, pinagkasundo pa rin sila, pinagkaisa pa rin sila, nagkamahalan at nagmahalan pa rin sila, at kapwa sila pinagpala ng Ama. Sapagkat gayon ang pangako ng Ama, di ba ga? Kaya't ang tao, ang walang kaalaman, umalam sa Ama, kilalanin siya at matututunan siya. Alamin ang katotohanan at bubuksan ka niya kung paano sa isipan daon itatala niya. Doon niya ibabahaging tuwiran at lubos upang tao bilang isang tao lamang makaunawa ka. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya kung kikilalanin ng Ama, anuman ang pinagdaanan, hirap, lumbay, luha, sakit, ang kahulihan, galak pa rin ang kaakibat. Naway kamtinin yung lahat ito sa kabila ng pinagdaanan nyo. Kung di kayo nawalay sa Ama't patuloy na Ama pa rin ang inaanap nyo, kakamtin nyo pa rin ang galak sa puso nyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Buhay ba siya? Kung hindi nga siya buhay, walang maglilingkod. Tama po ba? Buhay po ba ang Diyos? Naunawaan niyo po ba ang istorya? At ibalik po natin. Ito po ang pinasusunod ng Ama. Anak,
ituran mo ito sa pamamagitan ng aking espiritu. Kaya nga, naghahanap buhay ang tao, di baga para sa pamilya? Parang hindi dinanas ay wag danasin ng mga anak, kung mahal mo ang mga anak mo. Subalit tamang wag mong iparanas, subalit wag mo silang pakinggan sa di nila dapat gawin yaon. Kaya't pinakain ng asin, pinakain ng tubig, tanda ng dapat silang magkaroon ng panlasa at maunawa nila ang buhay ng tao. Hindi lamang pala dapat kumakain kang masarap at nakatawa kapag ang ulam mo'y masasarap, kundi dapat ang puso mo ang masiyahan at magalak. Noon walang kabatiran si Constancia, ba't ginawa niya yun sa kanyang mga anak? Subalit nang pinatupad at ngayon ay inuulat, ano mang lumipas na taon ninyong kaganapan sa buhay nyo, kapag kayo'y nagkaukol na't pinag-ukulan ninyo'y Ama, may babaybayin ng dapat kayong istorya na marapat nyong balikan na wag lilimutin yaon. Sapagkat kundi kayo babalik sa inyong nakaraan at kaliligtaan nyo kung sinong inyong pinagmulan, kailan may di kayo paroroon sa inyong patutunguhan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya nga, mula kay Mateo, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinakasal? Kapag wala na siya, tsaka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo ng isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak, at mawawasak ang sisidlan. Sa halip, ay sinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat. At sa gayoy, kapwa nagtatagal. Ilang beses na baga itong binasa sa ulat at pag-uulat dito sa loob ng dambana. At maliwanag na binaybay ang iba't ibang kapahayagan at pamamahayag. Subalit kailanman sa buong panahong may mabuhay at sino man ang buhayin ng Ama, hindi na ito mawawala at patuloy na lamang itong pag-aaralan ng tao sa nasang mag-aral at matuto. Subalit gaano man ang kalooban at kagustuhan nilang matuto at mapag-aralan ang mga aral na ito, kung hindi nila sinasabuhay at di may sasabuhay, lahat ng natutong hindi nagsabuhay, walang silbit, kabuluhan. Alala, umbaga, kung ikaw ay nagbago na, marapat lang natupdin mo na yaong pagbabagong buhay mo. Sapagkat, kung ang mabuting tinanggap mo ay papasok sa masamang kalooban mo, at ang pag-iisip mong puro putik pa rin ang laman nito sa karumihan mo, kailan may hindi mananaig yung bagong natutunan at pinag-aaralan mo. Kailanman ay hindi makapapasok ng buong buo na hindi mawawarak ang kalooban mo. Sapagkat, kung nananaig pa rin ang bilang pagkatao, tunay na papaghahariin pa rin yaong pagkataong ugali mo. Kaya't kailangan mamatay ang pagkataong pag-uugali upang mabuhay yaong bagong kaloob ng Diyos, Ama, sa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat tatapon lahat ng mabuting ginawa mo kapag nag-asal at ugaling tao ka pa. Tao. Taong pag-uugali, kailan may di maabot ang taong pag-uugaling taong pag-uugali,
ni hindi tunay na maabot yung ugaling Ama ang pinagmulan nito. Kaya't wika nga'y maliwanag at tunay na kaliwanagan, hindi rin maaring isilid sa bagong balat, sa lumang balak ang alak, bagkus nararapat itong sa bago. Sapagkat ito ay mawawarak at tatapong lahat. Alalaong baga, katulad din ang tinanggap mo. Kailangan tapusin mo ng lahat ang pagkatao mo sa una upang manaig yaong pagtitibay at matatag na pinagkaloob sa iyo ng Ama. Sapagkat doon mo dapat makukuha at yaon ang dapat mong kuhanin, yaong tibay at tatag na pinagkaloob na hindi yaong taong pagkataong marupok at madaling mawasa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwirang kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Sino po ba ang tunay na mabuti na? Meron ba? Meron ba? Wala, no? Kahit na yung sinasabing lumaking batang mabuti, hindi kanya yun. Naniniwala baga kayo? Kapag ang isang tao iasal ay napakabuti, hindi kanya yung pag-uugali. May naghahari sa kanyang pagkatao. Ang mabuting pag-uugali ay galing sa Diyos. Kaya't kung bata pang pinaghaharian ng kabutihan ay napakapalad na. At hanggang sa tumanda siya, hindi nagbago yung pagbabago ng pag-uugali niya, kundi lalo pang bumuti yaong pagbabago niya. Buhay ba ang Ama? At kung bata namang masama habang lumalaki bumubuti, nung unang pagkatao niya ay masamang anghel ang nasa kanya. Masamang pagkatao at masamang espiritu. Subalit nang pinagharian na siya, tinanggap niya ay Ama, lahat ay napagbago sa kanya. Kaya yamang ikay masama ng inabutan ng bagong handog ng Ama sa iyo. Dapat ay hindi mo napanahanin ito, kundi ang mapagtibay mo, yung bagong alay niya sa iyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya maluwat ka mang nagbata, pinakauna ka, kung sa pagbabata mo, napakapalad mo, ilan kaya ang masisilayan sa dakong ito at dambanang ito ng lalaki ang siyang lumuhod pa para sa iyo. Nawala kayong kamalayan, ito'y minamasdan na tuwiran. Ngunit di ninyo nasaksihan kung paano kayo pagmasdan. Nawala kayong kamalayan, kayo'y sinuri na tuwiran. Ngunit di nyo nabatid na kayo'y inuring lubusan. Ilan nga kaya ang magpapakasakit ang lalaki para sa babae, na mula sa dulong yaon, patungo rito'y paluhod na nananalangin. Magalak ka at magpuri babae, kung katulad ng pananalig mo ang sayo, bilang lalaki na nakuha mo bilang babae, ngayon din uuwi kang masiglang katawan mo. Tumindig ka, sulong tindig. Magalak ka. Nawa lahat ng lalaki ay magawa yaong pagpapakababa at dialintana para sa kanyang naging minamahal, ay gawin ang pasakit na sa kapwa-tao'y kahiya-hiya, sapagkat kataasan, pagkataong paiiralin at pinaiiral, sapagkat di mo gagawin yaon kung bilang pagkataong kataasan, ngunit nagawa mo ang pagpapakababa sa bilang di mo alam mayroong naging taglay. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, sulong lumakad ka nga, babae.
Sulong lakad, balik-balik. Balik. Lakad. Balik. Huwag mo ikahiya sa kapwa mo, mata lamang nilang tumititig sa'yo. Ngunit ang pakinabang mo'y di nila makikita kapag naging wagas at tapat ang puso mo. Sulong balik. At yan ang tao, mas kinahihiyaan ng tao at kapwa-tao nila kaysa amang hindi nila nakikitang nagmamasid sa kanila. Kaya't maraming taong nagsasalang-alang sa kapwa-tao nila, ngunit hindi nila maisalang-alang ang di nila nakikita. Ngunit kay papalad niyong sinalang-alang amang di niyo nakita, kaysa kapwa niyong walang magagawa sa inyo sa kaluluwa. Sulong tao, balik. Tatlong balik pa. Bilisan mo. Padyaging ka nga tumakbo. Sulong. Balik. Takbo. 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 Kumusta ka na? Kumusta ka na? Umupo ka nga sa silya? Tumayo ka. Umupo ka. Tumayo ka. Umupo ka. Tumayo ka. Umupo ka. Gagawin baga ito ng babaeng nagtuturan sa inyo? Kailan may dito tutup din niya bilang pagkatao? Sapagkat, ano bagang kamalayan niya at ito'y tuturan sa inyo? Yaw ng patutuo ko, nagbabahagi man siya bilang tao, kalaki pa rin ay ako. Kaya't huwag niyong isipin at sabihin, sapagkat dinig na dinig ko. Ay, nagbahagi na naman si Apo Kunching pagkataong pagsasalita niya. Tao, maliwanag kong tinuran kay Constancia. Tandaan mo anak, mula sa araw na itong ginagamit kita, ipaparam ko ng lahat ang kaganapan sa buhay mo mula ng bata kang magkaisip, subalit idadatal ko ang nais kong sa tao'y ilahad, at huwag mo ikahiya, bibigkasin mo sa iyong bibig. Kaya't kung anong dinadatal ko'y ibubuka mo ang bibig mo at yaon ang wiwikain kanino mang kapwa-tao. Sapagkat huwag mong kahiya ng sino man, anuman ang naging kaganapan at anuman ang iparatang. Walang dilitibang ako pa rin ang nakamasid, nakarinig at nakatunghay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, tumindig ka. Pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, magnilay, magbulay na tuwiran. Walang dilit iba, nalayon ko sa inyo, gawin niyong marapat ang dapat at marapat. Kung lahat kayo matwid ang pag-ibig, alang-alang sa minamahal, tutok din nyo ang dapat. Yaw ng pawang katotohanan, mga minamahal, pagnilay, magbulay na tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Subalit maraming lalaki, gustong gumaling ang asawa, nahihiya namang humarap sa dambana. Diyan ka na lang, dito ako. Ikaw na pumasok, ako sa labas. Sapagkat kataasan bilang pagkatao nilang lalaking natawag. Ngunit ang wika ng Ama,
Lalaki't babae, pinantay ko lamang sa pananaw ko. Kaya't kung sinong tapat at totoo sa akin, gagawin ko ang marapat para sa kanilang ikagagala. Yaw ng pawang katotohanan. Marami ang lalaki, nahihiya silang magharap at iharap ang katawan. Sapagkat ang layo nila ay hindi ganap at di tapat. Ngunit kay palad ng nagpapakababa, hindi sa kapwa, kundi sa hindi nakikita. Gayon nga ang aking wika, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Taga saan ba kayo? Ilang taong ka na? Siya? Ha? Ilan? Di man nagkakahuli mukha nyo, no? Baka kilala, naiya ba kayo kapag may nakakitang kakilala kayo? Oo nga, no? Ba't kayo mahihiya? Buhay ba ang Diyos? Kung lahat ng kwento pakikinggan ko, ay nako, gusto nyo magbahagi ako ng kwentong isa? Meron nga daw pumunta rito gustong-gusto niya. Pero may nakasakay daw siya nang sinabi ganito at ganyan. Hindi na rin siya pumunta. Gaano kasakit ang ginagawa ng mga taong ito? Pero nasaktan ba ako? Hindi. Ang Diyos ang sinasaktan nila, hindi ako. Dahil hindi naman ako maglilingkod, kundi sa Kanya. Buhay ba ang Diyos? Kaya ang sabi ko, salamat po. Puro salamat na lang. Alangan namang magsalita pa ako ng iba. Ayaw kung ako ang magdusa, kaya yung gumagawa nun, sila na lang ang magdala. Kaya salamat, puro salamat na lang, baw ng baw. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Tingnan mo nga naman, ano? Walang pagkabula, hindi malilis siya itong nasa banal na aklat. Ganyan ang panahon ng Kristo. Sa halip na yung mga lumalapit kay Kristo, pinipigilan nila, inaayawan nila, sinasabi nila, huwag silang magtungot, huwag silang lumapit. Nagbabasa ba kayo ng Biblia? Anong naiba? Nasa banal na aklat yan, basahin ninyo. Kung papaano ang mga tao ay lumalapit, nilalayo ng kapwa-tao. Sino naman ang may kasalanan nun? Ang Kristo ba na nagpakababa? O ang taong naglalayo sa kapwa? Kaya't kung anong ginawa, anong palagay nyo? Di ba ginantihan ng Ama? Tandaan ninyo, sa halip na ilapit mo yung kapwa mo sa matibay na pananampalataya at matatag na pananalig at mabuksan ang pangunawa, nilalayo mo pa dahil sa kasakiman at mabubuting gawa ba yan? Hindi yan mabubuting gawa. Yan ay maling gawa. Kaya mapapalad ang pinagiging dapat na nagiging daan para ang kapwa niya ay patuloy magliwanag, patuloy na tanglawan, at patuloy na makakilala sa Ama. Mapapalad kayong mga nagiging daan. Hindi naman si Apo Kunching ang nagiging daan. Sapagkat si Apo Kunching ay di naman lumilisan dito. Kung lumisan may naimisyon pa rin naman ito. Hindi naman pupunta sa kapitbahay para magsalitang, pumunta kayo rito. Hindi naman din pupunta kahit saan dako para magbahay-bahay at sasabing, totoo ako. Kundi ang nag-akay, ang nag-atas, ang nagpahatid at lumaganap ang gawain. Ito, buhay ba ang Ama? Ngayon, ang bawat sumira at naninira, hindi tao ang siniraan. Kaya ang habilin, Ama, nilalagak kong lahat sila sa iyo. Nek karameneyahanam,
nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, kumusta ka na? Ha? Gumaan na ba? Ha? Sa palagay mo, gagaling ka ba o magaling ka na? Ha? Anong opo? Magaling na. De bukas wala ka na rito. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Yung iba naman, magaling, nagmamagaling. Hey, magaling na eka ako. Ano yon? Sinubukan nako? Ay, tingnan mo nga eka, nagkunwari lang eka akong magaling para tingnan ko nga kung totoo siya. Sino sinubukan? Ako rin ba? O ang Diyos na sinubukan niya? Buhay ba ang Ama? Kaya maliwanag ang tinuran, subukan mo na ang Kristong pangalan. Laitin mo na ang Heso Kristong pangalan. Huwag lang ang Espiritong banal. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat ang Espiritu'y di tao, ang Espiritu'y di katauhan, ngunit di nyo man alam, dapat nyong malaman, Espiritu'y Diyos ng katotohanan. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Buhay nga ba siya? Talaga pong buhay ang Diyos. Dapat sinasangguni mo ang damdamin mo sa Kanya, no? At kapag sinangguni mo sa Kanya ang damdamin mo, kapag sinabi niya sa iyo yung damdamin niya, yun na ang tanggapin mo, huwag ang damdamin mo. Buhay ba ang Ama? Diba? Sinasangguni mo sa Kanya ang nagaganap sa buhay mo, diba? Kapag sinangguni mo na sa Kanya ang mga nagaganap sa buhay mo, dapat kalimutan mo na. Ngunit kung pagkatapos mo sinangguni, inuulit-ulit mo pa rin sa isip mo, ay hindi ka totoo dyan. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, kaya nga sinangguni mo sa Kanya para maibsan na yung pag-iisip mong hindi tama, di baga? Kaya nga sinasangguni mo sa Kanya para mapatag ka, di baga? Kaya nga sumasangguni ka sa Kanya para ikaipatag niya, di baga? Kaya nga sumasangguni ka sa Kanya para mapalagay ka o hindi pa. Ha? Di ba't para mapalagay ka? Kaya, paano nga kayong mapapalagay? Naniniwala ba kayong hindi lahat ng naririto, ang isip ay narito? Alam nyo rin po ba, dediretsahin ko na rin po kayo at tatapatin ko na rin kayo, ang katakataka pa rin isa, bakit yung mga wala naman dito, nalalaman nila yung nangyayari dito? Diba may tagapaghatid? At yung paghahatid naman, dapat hindi rin sinisiraan yung kapwa niya mabuti ginagawa, diba? Kaya, hanggang kailan? Hanggang kailan? Hanggang kailan? Ang lahat ay may katapusan. Alam kong may magagawa. Tanda ninyo, isang apo kuntsing di iimik sa inyo, di mangangatwiran sa inyo, di magsasalita sa inyo, di sisitahin kayo, di mangungusap sa inyo ng kung ano-ano. Subalit, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat
winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin na tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Ay, napakabuti po ng Panginoon, ano? Dakila nga po ba siya? Totoo po ba siya? Tapat po ba siya? Kapag nag-aalab ang puso mo sa pagnanasang maglingkod, di mo kayang tutulan, di ba? Kapag dumaratal ang pagkatao mo, parang tamad na tamad ka. Patotoo lamang na iba ang pagkilos ng Espiritu sa pagkatao mo bilang tao. Nasubukan nyo na po ba yaon? Na bilang tao kayo at bilang sa Espiritu? Nagagawa nyo po ba yung dating buhay ninyo ay nagagawa ninyo yung ngayong buhay nyo nang tanggapin nyo ang Diyos? Di ba maraming hindi ka kayang gawin kapag naiba, no? Kapag iniba ka ng Panginoon, tunay na iba nga. O, tingnan nyo po, kung may palay ba dyan, mapagsosogahan ba yan ng kalabaw? Hindi, ano po? Mapagpupugaran ba yan ng itik? Hindi, ano po? Ganyan ang Diyos. May palay at wala, basta't buhay ang lupa. May pakinabang pa rin nagagawa. Buhay ba ang Diyos? Ano ibig sabihin? Huwag ninyong kinalulumbay kung ano yung mga nawawala sa inyo sapagkat maaring nawala ang palay. Sisibol naman ang damo para makain ng mga kalabaw.
Di ba kabait ng Diyos? Di po ba napakabait niya? Kayo po ba'y nagtutubo ng damo para magkadamo? Hindi po, no? Ngunit pag-aralan po ninyo, bakit binigay pa niya yung mga damo? Damo nga yan Wala nga saysay yan bilang tao ka. Pero sa hayop, may saysay, di ba ga? O sige, kumidlat. Sino ba yung magbibigay ng kidlat na yon? Sino? Ikaw, kaya mong maghagis ng kidlat. Di ano? Ba't di pa nga magkaroon ng dapat? Ang tao kapag ka nag-iisip ng hindi maganda, maisip niya bigla, Diyos ko, nakikita mo ako. Bakit ko ba naiisip ito? Patawad po, di ba dapat ganon? Kung totoong may takot, bakit nga wala? O sige, may tanong sa inyo. Nang panahon ni Eva at ni Adan, lihim ang ginawa. Lihim ang ginawa sa pagpapakita ni Satanas sa kanya ng ba't hindi mo kinakain ito? Ay, makakain daw naming lahat, wag lamang ang halamang ito. Naku, hindi totoo yan. Kaya ayaw niya ang pakain yan sa inyo. Kasi malalaman ninyong karunungan, magkakaroon kayo ng karunungan. Sige kumain ka. Ayan. Ganyan ang tao, di ba? May umuudyo. Ngayon, kung tunay mo bang alam ang Diyos, kung kilala mo ba siya, ba't pakikinggan mo ba yon? Dahil hindi pa nila lubos kilala kung sinong bumuhay sa kanila. Anong ginawa? Sino sinunod? Sino nasunod? Di ba yung? Sino po? Bigkasin nga ninyo. Tingnan nyo katabi nyo. Tingnan nyo nga kung katabi nyo. O, tingnan nyo, baka nasa inyo mismo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? At nang kumain na, ano ang nangyari? Nang kumain na ng mansanas. Aba, Diyos ko at Ama ko, pag wala ka talagang pag-iisip, hindi mo mapagninilayan ang lahat. Di ba? Ngunit kapag may isip ka, mapagninilayan mo lahat. Kaya lamang ang isip mo, wag mo ituon doon sa hindi maganda, ituon mo doon sa mabuting pagninilay. Buhay ba ang Diyos? Upang ang isip mong ginagamit sa mabuti, maging maganda rin ang dulot sa buhay mo ng mabuting na isip mo at pinagnilayan mo. Buhay ba nga ma? Kaya ang mga mabubuti ang iniisip, anong ginagawa nila? Ang masasama ang iniisip, anong ginawa nila? Kaya, sige, lagi ka na lang nandarambong, lagi ka na lang manloloko ng kapwa mo. Ang tanong, pagkatapos mo naloko, anong nangyari? Anong nangyari? Anong pinangyari? Wala. Wala rin ano. Kung manloloko kayo, yung yayaman kayo. Ano? Pero wag niyong gawin. Dahil lumaman man kayo, paano ang kapangyarihan ng Ama? Sa yaman ninyo kaya ay sumaya kayo? Buhay bang Diyos? Natakot ka. Ilang taong ka na? Ilang taong ka na? Ay, siyang first honor. 90? 93? 80? 75? 85? 93? Dito tayo magtatanong. Ilang taong ka na? Ay, ikaw. Ay, ikaw. Palagay mo, abutin mo yung edad nun. Anong henerasyon ka ba? Nabasa nyo na ba sa banal na aklat yung padadaliin ko yung edad? Andun, di ba? Hindi mo pa nabasa. Basahin mo.
Ako rin di ko pa nabasa eh. Pero basahin mo na roroon. Buhay ba nga ma? Sa unang tipan. Sa unang tipan. Kaya nga, ang edad noon eh, kulang 1,000, di ba? May gitsyam na raan, di ba? Hanggang ng 600 plus. Abay ngayon eh, may 100? Sino 105? Dali mo dito, winner. Ha? Namatay na. 105. Namatay na. Sa Makati, walang inabot ng 110, ano? Subalit noon, aba, pag ngayong panahon na ito, pag inabot ng tigda 200 man lang ang tao, mapupuno ang daigdig. Di ba kayo nagninilay? Tuwan-tuwa yung mga tao, no? Sabi nila, ay, kagaganda na eka ng mga bahay. Ay, kagaganda eka ng mga bahay. Ang bahay ang gumaganda, ang ugali hindi. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Tama ba ga? Anong mangyayari sa magandang bahay? Kung ang ugali hindi gumaganda, ililigtas ka ba ng bahay mo? Ha? Ay yung iba, sa ganda ng bahay, bilang na bilang ang pumapasok sa bahay. Saradong sarado. Bakit? Kung naman talagang ikaw ay may kahihiyan, gusto mo pang pumasok sa barong-barong. Tama ba? Ba't di nyo pamili si Apo Kunsing mag-mission sa mga barong-barong at mag-mission sa mayayaman, pipili mahihirap? Bakit? Yanin mong pag-missionan yung hindi naman totoo. Tama ba? Kaya, pinagsasama-sama ng Ama. Mahirap, mayaman, katamtaman, ang masala niya ay kanya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya kapapalad, napakapapalad ng mga ang buhay nila ay nasa gayon. Bumaba sila para makisama sa mga ganyan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ngunit paano mo nakikita ang katotohanan? Totoo bang kasama nila'y ganyan? Mga minamahal, ang tao ay tao. Mangusap ka ng tama, susuriin ang salita. Mangusap ka ng mali, susuriin ang salita. Gumawa ka ng tama, susuriin ang gawa. Gumawa ka ng mali, susuriin ang gawa. Ngunit hindi nila masuri ang totoong tagasuri. Mata ninyo ang pangitain at nakakakita ng gawat. Inyo namang tenga ang nakaririnig sa salita. Ngunit gaano kasigurado ang paghatol at panghusga sa kapwa? Gaano katotoo na ang inyong nakita at ang inyong narinig ay totoo nga ito? Ngunit sinisigurado ko sa inyo, ang Amang di nyo nakikitang may pangmasid at may pandinig, lahat ng sinasabi niya, lahat ng nakita niya, lahat ng narinig niya ay pawang totoo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking Ama at Ama nila, ganang pagkatao'y di mabibigkas yaong iniulat mo. Kaya't ganang pagkatao nila, ibuksan mo ang pangunawa nila.
Yung naghahangad na maunawa nito'y tamtin nilang ganap at mawawaan nilang lubos. Nang sa gayon, ang bawat salita't aral mong kay inam, siyang mamutawi sa labi nila at maghari sa isipan. At ang bawat kalooban nilang mga tumanggap at nakipagtotoo sa iyo, ay magbago nga ang lubos ito. Sapagkat yaon ang layon at nasa mo, ang malikom ang sayo, at matipon ang para sa iyo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Tapat ba nga ma? Diyos nga ba siya? Ang paghahari ng Ama ay laganap sa buong daigdig. Ngunit di lahat ay mapaghaharian niyang ganap. Pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Bihasa na ba kayo? Anong bihasa? Ano yung bihasa? Sanay, Sanay, marunong, alam nyo na. Bihasa nyo na bang gawin ang magsinungaling? Pag may kamalian ka sa unang buhay mo, at napili ka ng Ama, pag sumikapan mo nang wag nang gawin yung kamaliang ito, mapalad ka. Nagkamali ka, halimbawa ay nanlalaki ka, niloko mo yung asawa mo, napatawad ka ng Ama, napabilang ka sa paghahari niya, pinatawad ka. Dapat wag mo nang gawin yun nung ikaw ay, hindi mo na nga ginagawa, yung iba pang kasalanan ay wag mo na rin gawin. Nanlalalaki ka, nagsisinungaling ka, kaya ka nakapanlalaki, nagsinungaling ka, di ba? Kaya dapat, nung magbago ka, nung pinili ka ng Ama, napili ka niya, pilitin mo ng lahat na yaon, ay mawala na. Nang babae ka, pilitin mo lahat na yon, lahat ng naunang buhay mo'y wala na. Nagsugal ka, lahat na yung wala na. Pilitin mo ng lahat na yon, sapagkat mapalad ka ng pinagtiwalaan ng Ama. Mapalad ka ng napili niya. Dapat maging masaya ka na sa gawa niya. Dapat maging masaya ka na sa mga salita niya. Dapat ang hinahanap mo na lang at pinakikinggan ay ang salita niya. Hindi mo na inaalam ang salita ni Juan at ni Pedro. Para nang sa gayon, sa ginagawa mong mabuti, pagbabago sa iyo at bilang lingkod kang naturingan, ay doon ka na lamang makapulot ng mabuti. At patuloy na makapag-akay ka ng kapwa mo at lahat ng inaakay mo ay matuturing tulad ng sa iyong pagbabago. Ngunit paano mong tinuturuan ng kapwa mo kung ang sarili mo'y di mo bababago? Kaya kailangan, kung paano kay ng Ama binago ka at nagbago ka, maging buo na pagbabago mo nang sa gayon ang bawat pagbabago mo at pagbabahagi mo sa kapwa mong nababago rin ito. Ang Ama ang gumaganti sa inyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya matatawag kang tagapag-akay. Matatawag kang tagapag-akay. Kaliwat kanan man ang akayin mo, makatatawid pa rin kayong nakadiretso't nakagitna ka sa dalawang bulag na kapwa mo. Buhay ba ang Ama? At kapag nagliwanag ang isip nila dahil sa iyong umakay na maliwanag ang mata, hindi ba ikaw ang gagantihan ng Ama?
At nang gantihan ka ng amay, lalo kang masyahan at lalo ka pang nasyahan. At yung bulag na naakay mo't nagliwanag ang pananaw. Ang katotohanan ay nakamtan, hindi bagat kayo kapwa ang siyang masisiyahan. O tao, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Sang halimbawa lamang yaong mga tinuran ko, ngunit maraming gawang hindi totoo at tama ang tao, kaya't ang mga galaw ng tao'y nasisilayan ng Ama, at ang mga bigkas nila'y nakasubaybay rin naman siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. O aking Ama at Ama nila, yamang naturan mo ang marapat sa kanila. Ang tuwirang ikaw ang laman ng isip at damdamin, higit mo pang pagalakin. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Tapat bang Ama? At habang naglilingkod ka naman na ang pinakikinggan mo ay ang tamang pangungusap at tamang mga salita, nasisiyahan ang puso mo kapag malinis ka na? Tanggap na tanggap ng isip mo kapag nagbago ka ng totoo? Pumapasok sa buong bahagi ng katawan mo at wala kang iniisip na kung ano-ano sapagkat yun ang totoo. Diyos mo ay buhay sa iyo. Kaya habang naririnig mo ang alam mong nakapagpapabagot, nakapagpapatibay ng pananalig mo, lalong ginugusto mo at lalo kang nasisiyahan. Ngunit kapag hindi mo na gusto at nasasaktan ka, aayawan mo yan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Sapagkat ang wika nga, di bagat dahil mahal mo ang anak mo, kinalilimutan mo lahat ang mga kasalanan at kamalian niya, subalit ayaw mo nang magkasala pa siya. Kaya tanong gagawin mo, patuloy na paaalalahanan, uulatan, at di pagsasawaan. Ngunit ang anak mong di totoo at hindi ka totoong mahal, pakikinggan ka ba niya? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya pakatandaan ninyo, para matuwa kayo sa mga salita, para masyahan kayo sa mga aral, yaong pinapasukan ninyo, at papasok na ang salitang ito, ay papasukan ay kayo, sigurado marapat, tulad ng lupa. Nang madamo pa'y hinawi, nilinis, para maitalsak ang buto. Nang mabuhangin pa'y pininpin, pinalabas ang lupa. Nang mabato pa'y pininpin, hinawi, at nang makita ang lupa, at doon tumubo. Kung magkagayon, kahit napakaliit na kasalanang mga kung bahangin ng kambing, kailangan mawala ng mawalang ganap yan. Nang sa gayon, ang bawat binabahaging buto ay tumubo ng tumubo. Sapagkat kung puro buhangin pa rin, hindi yan tutubong mainam. Kung puro batuhan pa rin, hindi yan mainam na tutubo. Kung puro damo pa rin, maiinis ang mabuting binhi. Kaya't dapat hawiin, linisin, at bungkalin ng lumambot at makatanim kang mainam. Buhay bang Ama? Yaon ang inyong puso na matitigas, kailangang pinalalambot ito ng makadaba, ng makakilala at makapasok ang maghahari dito at mabuo ang pagtanggap ninyo sa Ama. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Kaya nga, kayo rin mismo ang masisiyahan, kayo rin mismo ang matutuwa, kayo rin mismo ang magagalak kapag mismo ang katawan nyo'y wala na ibang nakatala,
kundi ang Diyos, amang dakila at ang salita. Kaya nga't hambing na kayo sa balat na bago, na hindi napuputo kapag sinidlan ng alak. Buhay bang Ama? At kayo yung bagong tela at di na yung luma. Panagpiman kayo, dapat sa dapat ipanagpi, hindi doon sa nawawarak na, sapagkat kung bago ang sa inyo at alayan kayo ng luma, baka matangay pa yung dating kayo'y mabuti na at hinatak pa ng masama. Buhay bang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Mga minamahal, ano ba kayo? Kayo na ba ang bagong balat? Na hindi na mawawara? At hindi na kayo yung lumang balat? Na kapag sinidlan ay matatangay lahat? Puputok sa sabong? Dapat kayo'y makatanggap. At ang dapat kayo'y makabuo nang hindi kayo maging wasak sa tuwina, sa Ama at sa Anak. Manghawakan kayo, doon kayo magtiwala. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Lumang balat ba kayo? Kayo ba yung lumang tela? O kayo na yung telang bago at bagong balat? Ang isinilid na sa inyo ay hindi nasasabog. Mananahan na baga ito? Hindi na mawawarak. Hindi na mapupunit. Mapalad kayong lahat. Pagpalain kayong ganap. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo sa tuwina ng pagtitiwala, pananalig na tapat at makatotohanan. Sapagkat ang Diyos na buhay nun ngayon at kailanman, may ginawa sa panahon ng mga ninuno nyo, may gagawin sa mga panahon nyo, at gagawa pa ng gagawa sa mga panahong daratal, bagamat wala pang naisilang sa daratal na panahon sa lupa ibabaw. Diyaong mga nabuhay at bubuhayin sa tuwin ay may magagawa ang Diyos na lumikha. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tayo na po, mga mahal.